Good evening po, Brother Eli, tsaka po sa lahat. Tatanong ko po, every time po kasi nakaka-attend po ako, like for example, pasasalamat po, lagi po kayong nagko-compare sa mga aral po ng ibang religion. Tanong ko lang po kung bakit. Kasi po parang, di ba po, di ba po kasi sabi sa Bible, blessed are those who are peacemaker. Para po kasing bitter po kayo sa ibang religion. And then, second po, question ko lang po, kasama din po sa prayer po ninyo na mag-ingat po sa bulaang propeta. Paano nyo po mapapatunayan na hindi po kayo isa sa mga bulaang propeta? Kasi, yun po. Salamat sa tanong mo, kapatid na Cristel. Those are intelligent questions. A question from someone that is observing very carefully. At yun ay salamat sa Diyos, tinanong mo, para maalis yung doubt sa mind mo. No? Comparing your faith to other faith is not being bitter with them. Katunayan, hindi kami bitter. Diyan sa convention center, kahit sino pumasok diyan, tinatanggap namin. Meron na pong, recently lang po sa atin pong La Verdad Christian College, ay meron po tayong mga graduates na galing sa iba-ibang relihiyon. Not to mention the fact, may mga Iglesia ni Cristo po na naging scholar po ng La Verdad Christian College. Graduate na po natin sila ngayon. Oo. Pinapaaral natin sila ng libre, yung ating medical mission, kahit sinong relihiyon, pinapakain natin, tinagamot, tinutulungan. Diyan sa Apalit, meron ako diyang isang compound na i-donate ko sa mga Muslim na nagtitinda sa palengke ng Apalit na laging pinataboy ng mga pulis. Wala silang masulingan, kaya nagdumaing sa akin. Binigyan ko sila ng isang lupa diyan para doon sila lahat, mga Muslim sila. That proves na we are not bitter among other religions. Mali yung perception na meron kaming bitterness about with regards to other religion. Tama yung sabi mo, kapatid, blessed are the peacemakers. How can you be a peacemaker? Can you be a peacemaker just by nodding your head to all religion? Is that the meaning of being a peacemaker? Conforming to every teaching and doctrine that you meet along the way? Yung ba ibig sabihin ng peacemaker? Kahit mali, hindi ka nakikibo? Ganun ba yon? Meron akong babasahin sa yung sita sa kapatid na Cristel. Sa edad mo ngayon, 18, alam ko matalino ka dahil doon sa tanong mo. Babasahin ko sa iyo ang salita ng Diyos. Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 27. Narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mga ngaral, na iniaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Meron bang mic si kapatid na Cristel, kapatid na Kandong? Pakibigay mo nga. Pakibasa mo nga yan, kapatid na Cristel, sa English. Okay. Pakilagay lang po sa English. Pakibasa mo. Ecclesiastes 7, verse 27. Behold, this have I found, saith the preacher, counting one by one to find out the account. I will read to you another version of the scripture. In the New King James Version. The New King James Version. What I have found, says the preachers, adding one thing to the other to find out the reason. Adding one thing to the other to find out the reason. Actually, in the Hebrew, that adding is to compare. To compare one thing to other
to find out the reason. Tingnan mo kapatid si Kristo nagko-compare. But does it mean that si Kristo bitter sa ibang religion? Kino-compare niya. Si Apostol Pablo rin, kino-compare niya. Nag-compare nga siya nung dati niyang religion, saka yung religion niya ngayon Sabi ni Apostol Pablo doon sa Galatia 1:13. Pakibasa, kapatid na Daniel. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Apostol Pablo tinawag ng Diyos mula sa relihiyon ng mga Hudyo. Dati siyang member ng Judaism. Kino-compare niya ngayon yung kanyang buhay sa nakaraang panahon at sa panahon ngayon. Sabi niya dun sa kausap niya mga taga-Galacia, nabalitaan niyo nung araw ako'y nasa relihiyon ng mga Hudyo. Nililipol ko iglesia ng Diyos noon. Pero ngayon tinawag na ako ng Diyos. Saan ba siya tinawag? 1:1 ng unang Korinto. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Nakita mo kapatid? Nasa relihiyon siya ng Hudyo, inuusig niya yung iglesia ng Diyos. Pine-persecute niya, dinidestroy niya. Pero nung tawagin siya ni Kristo, tinawag siya sa iglesia ng Diyos. Doon sa mismong sinisira niya, doon siya tinawag. Kaya nagkaroon siya ngayon ng comparison. Ano ba yung dati niyang relihiyon? Ano ba yung dati niyang paniniwala kaysa sa paniniwala niya ngayon? Ano ba ang sabi ni Pablo ron? Basahin natin uli ang Galacia. Balikan natin yung 2:18. Kung akin ngang muling itayo ang mga bagay na aking sinira, sa aking sarili ay pinatutunayan ko na ako'y suwail. Ayun, kung itatayo ko uli yung bagay na aking sinira, sa aking sarili pinatutunayan ko na ako'y suwail. Kasi yung paniniwalang Hudyo, iniwan ni Pablo yon. Kaya ang pinangaral niya na yung iglesia ng Diyos na dati niyang sinisira. Ano ang sabi ng mga kapatid? Basahin natin uli ang Galacia Kapitulo 1:22. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Hudiya na pawang kay Kristo, kundi ang kanila lamang naririnig na pinag-uusapan ay yaong umuusig sa atin ng una, ngayon nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira. Ayun. Sabi ng mga kapatid, yung umuusig sa atin dati, ngayon pinangangaral niya na yung pananampalataya na sa ibang panahon ay kanyang sinisira. Kaya ang sabi ni San Pablo, kung sirain ko, kung muli kong itayo, yung bagay na aking sinira na, para akong suwail. Ay, ibig sabihin, kinumpare niya yung Judaismo sa iglesia ng Diyos. Nakita niyang mas tama ang iglesyang ipinangaral ni Kristo kaysa sa Judaismo na kanyang kinalakihan sa Israel. So comparing is not being bitter. Alamin mo na si Kristo ipinanganak sa Israel. Pinanganak siyang Israelita. Ang kinagisna niya yung relihiyon ng mga Hudyo. Pero nang mangaral siya, alam mo ang ginawa niya? Sinabi niya sa mga Hudyo, basahin natin ang 23 ng Mateo, kung ano ang mga atake at mga pagkukumpara niya sa mga Hudyo. 23, umpisahan mo sa mas mababa. 23:13. Datapot sa aba ninyo, mga iskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo'y hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man
ay ayaw ninyong bayaang mga kapasok. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasakmal ninyo ang mga bahay ng mga babaing bao at inyong dinadahilan ng mahabang pananalangin. Kaya't magsisitanggap kayo ng lalong mabigat na parusa. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong makakampi. At kung siya'y magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa inyong sarili. Sa aba ninyo, kayong mga taga-akay na bulag na inyong sinasabi, kung ipanumpa ninuman ang templo ay walang anuman. Datapwat kung ipanumpa ninuman ang ginto ng templo ay nagkakautang nga siya. Kayong mga mangmang at mga bulag, sapagkat alin bagang lalong dakila, ang ginto o ang templong bumabanal sa ginto? Tama, kung babasahin mo yung discourses ni Kristo, kinukumpara niya yung ginagawa ng mga eskribas at pariseo sa mga Kristiyano. Kaya ang sabi niya sa Kristiyano, doon sa 18 ng Mateo, pakinggan mo ang 20. Ganito ang kanyang nasasabi. Kung hindi hihigit. 5:20 ng Mateo. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kung hindi hihigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga pariseo, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sabi niya sa kanyang mga alagad, kung hindi nyo mahigitan ang kaharian ng eskriba at pariseo, hindi kayo papasok sa langit. Ibig sabihin, all the while na nangangaral siya, there is always a comparison. Kino-compare niya yung aral na tinuturo niya kesa sa tinuro ng una sa mga Israelita na nasa Judaismo. It doesn't mean that he is bitter. Gusto niyang matuto yung mga nasa Judaismo para maakay niya sa aral na kanyang itinuturo. Ngayon, sometimes, if you are going to destroy what is wrong, it doesn't mean that you are bitter. It doesn't mean that you are not a peacemaker. Because a peacemaker is somebody that wants peace. An everlasting peace, hindi basta peace lang. Ang peacemaker na tinutukoy ni Kristo, an everlasting peace. A peace that will endure until eternity. Alam mo kapatid, para mangyari yung kailangan masira yung mali, magiba. Kaya ang mga ngaral ng Diyos, inuutusan niya, ibain yung mga mali. It doesn't mean that you are bitter. Kung ginigiba mo yung mali, basahin natin ang utos ng Diyos kay Jeremias. Sa Kapitulo 1 ng Jeremias, versikulo 10. Tingnan mo, aking pinapagpupuno ka sa araw na ito sa mga bansa at sa mga kaharian upang mag-alis at magbagsak at upang magsira at magwasak upang magtayo at magtatag. Ang function ng mga ngaral, kagaya ni Jeremias, magbagsak, magsira, magwasak, magtayo at magtatag. Yun ba rin ang function ng mga apostol? Basahin natin ang 10:4 ng 2 Korinto hanggang 5. Sapagkat ang mga sandata ng aming pakikilaban ay hindi ukol sa laman, kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta, na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Kita mo? Ang pangangaral ng mga apostol, gigibain nila yung mga maling haka, yung mga maling turo, yung mga maling mga aral. Is that being bitter? And by doing that, are you not anymore a peacemaker? Real peace is for people to understand and to stay firm on the truth. Ang tunay na kapayapaan ay maunawaan ng tao yung tama at doon siya manatili. Yun ang kahulugan ng pagiging peacemaker. When you are able to turn somebody from lies to truth, parang yung kanta na You Needed Me. Ano yun? Ano ba umpisa nun?
You turn my life back into truth again. You even called me friend. You gave me strength to stand alone again, to face the world out of my own again. You put me high upon a pedestal, so high that I could almost see eternity. You needed me, you needed me. And I can't believe it's you, I can't believe I needed you, and you were there. Asan ka na ba? I'll never leave, why should I leave? I'd be a fool, 'cause I finally found someone who really cares. You held my hand when it was cold. When I was lost, you took me home. You gave me hope when I was at the end, and turned my lies back into truth again. You even called me friend. Kita mo? You turned my life, or my lies, back into truth again. You do not enjoy peace in lies. There is no lasting peace in lies and in errors. That's why the apostles, ginigiba nila yung mali, kinukumpara nila yung tama sa mali para ang tao madala nila sa tama. At doon sa tama, nandun ang everlasting peace. Yun ang kahulugan ng sinabi ni Kristo. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Na alisin mo ang tao sa mali, ilagay mo sa tama. Because in the truth, you will find eternal peace. Not only in this world, but in the world to come. Where peace really dwells. Alam mo kapatid, yun ang hindi naiintindihan sa akin ng mga tao. Akala nila, pag binabanggit ko yung mali, galit ako. Hindi, pagmamahal yon. Kasi pag hindi mo gabanggitin yung mali, ang tao magtitibay sa mali. Halimbawa, ikaw, may isip ka na, 18 anyos ka na. Nakita mo yung nanay mo, pinapainom ng lason. Halimbawa, hindi mo maaabutan. Sisigaw ka eh. Ha? Baka sumigaw ka, nanay, wag mo inumin yun! Kaya kung makakapunta ka, makasusunggaban mo. Kahit siguro suntukin mo yung nagpapainom sa nanay mo ng lason, gagawin mo eh. Para lang wag mainom ng nanay mo yung lason. Ganun ang kalagayan ko eh, kapatid. Alam kong pinapainom ng lason yung mga tao. Kaya inaatake ko yung nagpapainom ng lason. That is not being bitter. That is standing by the responsibility that God have given a preacher. Ituwid ang mali, igiba ang mali. Sabihin sa tao ang tama para ang tao ay matuto ng tama. Yun ang layunin ng programang Ang Dating Daan. Pag sinabi ko, yung iglesia ni Manalo, mali ang turo niyan. That is not being bitter. Pagmamahal ko yun sa mga nasa iglesia ni Manalo, biro mo, magkakontra ang Biblia, saka yung sinasabi ni Manalo. Sabi ni Manalo, ang Diyos daw tumitira sa kanilang mga kapilya. Basahin natin ulit, Sis Luz. Alang-alang kay kapatid na Cristel. Opo, ito po sa Pasugo noong August 1969 sa page 17. We are summoned by the Lord God to serve Him in the body or the church of Christ. We have to worship Him in the house where His Spirit dwells, like the modern house of worship pictured above. Biro mo, tumitira raw ang Espiritu ng Diyos dyan sa kanilang kapilya. O, di ba maliwanag yan, Hindi namin ginawa yan. Kumpara mo ngayon sa Biblia, nasa Biblia, 17:24, kapatid na Daniel. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, Siya, palibhas ay Panginoon ng langit at ng lupa
ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. O edi kung magkukompare ka, sino ang tama, kapatid na Cristel? Sino paniniwalaan mo? Yung pasugo ng iglesia ni Manalo o si Apostol Pablo? Na ang Diyos na gumawa ng universo, napakalawak na universo, millions of light years and billions of light years across, napakalawak ng universo, napakadakilang Diyos, gumawa lahat ng bagay, papatirahin mo sa ginawa mo? Bakit hindi ba marunong gumawa ang Diyos ng tirahan niya at papatirahin mo sa ginawa mo? Sabi ng Biblia, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan, lahat ng bagay na naririto, palibhas ay Panginoon ng langit at lupa, hindi tumatahan sa templong ginawa ng mga kamay. Hindi pala siya tumatahan dun eh. Ha? At lalong hindi siya tumatahan sa ribulto. Huwag ka maniwalang yung ribulto ng Katoliko, may Diyos doon. Basahin natin ang 17:29 ng Gawa. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Hindi natin dapat isipin na ang pagka-Diyos katulad ng ginto, pilak, bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Hindi ba yan comparing? Di ba ginawa ni mga apostol yan? Ginawa yan ni Kristo? Are they bitter? No. They just want people to know the truth and be saved. That is not being bitter. That is being compassionate. Yun ay pagkaawa sa kapwa na nasa mali, na niloloko, dinadaya para maakay mo sila sa totoo sapagkat yun ang pagiging peacemaker. To let people know the real peace. Kasi dalawang klase ang peace. Peace sa sanlibutan at peace ni Kristo. 14:28 ng Juan. Narinig ninyo kung paanong 14:27. ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihana ng inyong puso, ni matakot man. My peace I leave you. My peace I give unto you. Not as the world giveth, give I unto you. Tanyo, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Hindi gaya ng sanlibutan. Sa sanlibutan ng kapayapaan, yung hindi ka nalang kikibo. Huwag mong atakihin. Kasi yun ang kapayapaan para sa kanila. Hindi ganon. Sa Diyos iba. Ang kapayapaan para kay Kristo, punahin mo yung mali, itama mo sa tao, para yung taong matatama mula sa mali, magkakaroon ng eternal peace in life. Sana naunawaan mo. Ngayon, sa tanong mo isa, paano ko mapapatunayan na hindi ako bulaang propeta? Hindi ako magpapatunay nun, kapatid. Ang magpapatunay nun ang Diyos. Basahin natin ang 3:34 ng Juan. Sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng mga salita ng Diyos, sapagkat hindi niya binigyang sukat ang Espiritu sa Kanya. Kaya ang sinugo ng Diyos, pagka sinugo ka, hindi ka bula ang propeta, di ba? Ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng mga salita ng Diyos. Ayon, ang patunay na ikaw ay sa Diyos, ang sinasabi mo salita ng Diyos. Wala kang iniimbento, kagaya nung inimbento ni Manalo, na ang Diyos daw tumatahan sa kapilya nila. Imbento yun eh. Wala sa salita ng Diyos yun, kakontra. Kaya si Manalo, bula ang propeta yon. O ngayon, tinuturo kong bula ang propeta si Manalo kasi mali yung aral niya na ang Diyos tumitira sa kapilya nila. Sabi ni Pablo, hindi raw tumitira ang Diyos sa ginawa ng kamay ng tao. Kaya alin ang bula ang propeta? De si Manalo, ang tama si Pablo na hindi tumitira ang Diyos sa ginawa ng kamay ng tao. Ngayon, paano kung papatunayan ako'y bula ang propeta? Hindi ako bula ang propeta, hindi ako magpapatunay. 10:18 ng 2 Korinto. Pakinggan mo. Sapagkat hindi subok ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Ayan, basahin natin sa Ingles, kapatid na Daniel. For not he that commendeth himself is approved, but whom the Lord commendeth. Hindi subok
ang nagtatagubilin sa kanyang sarili, kundi ang ipinagtatagubilin ng Panginoon. Ang Diyos ang magsasabi na ikaw ay hindi bulaang propeta. Alin ang hindi bulaang propeta? Yung nagsasalita, salita ng Diyos ang sinasabi. Walang dagdag, walang bawas. Basa, 26:2 ng Jeremias. Ganito ang sabi ng Panginoon, tumayo ka sa looban ng bahay ng Panginoon at salitain mo sa lahat ng bayan ng Huda na nagsisiparoon upang magsisamba sa bahay ng Panginoon ang lahat na salita na iniutos ko sa iyo upang salitain sa kanila. Huwag kang magbawas ng kahit isang salita. Dapat huwag mong babawasan yung aral ng Diyos. Pwede mo bandagdagan. Basahin natin ang Kawikaan 35. Bawat salita ng Diyos ay subok. Siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Huwag kang magdagdag sa Kanyang mga salita. Baka Kanyang sawayin ka at masunduan kang sinungaling. Pag dinagdagan mo yung salita ng Diyos, sinungaling ka. Pag binawasan mo, sinungaling ka rin. Paano kung mapapatunayang hindi ako bulaang propeta? Wala akong dinadagdag, wala na akong binabawas. Wala naman kaming aral na idinagdag sa sinasabi ni Kristo. Kung alin lang yung sinabi ni Kristo, yun lang sinasabi ko. Kaya nga tutulak ko doon sa tuturo ng ibang aral Tinututulan ko yung may bayad ng binyag. Sabi sa Biblia, walang bayad ng binyag wala namang bayad ng kasal. Ba't pinapabayaran sa Katoliko? Dahil ba ako galit sa Katoliko? Galit ako dun sa aral nila. Pero sa Katoliko, hindi. Kaya nga yung mga Katoliko, tinatanggap naming miyembro Pag naliwanagan O Iglesia ni Manalo, may mga miyembro kami, mga Iglesia ni Manalo. Kasi naliwanagan na sila, hindi na sila naniniwala na si Manalo'y anghel. Kasi ang tao hindi anghel, ang anghel hindi tao. Si Manalo tao yun, namatay nga, ang anghel hindi namamatay Kita mo? Napatunayan ko, pinagkumpara ko kasi naliwanagan ng Iglesia ni Manalo, lumipat sa amin. Ngayon, meron namang mga nakaanib sa amin, pumunta sa kanila, yung mga tiniwalag namin. Yung mga magnanakaw, mga kalonyero rito, pinagtitiwalag ko. Kagaya nung Bernardo Santiago, inagaw yung asawa ng taga Bicol. Tiniwalag ko yun, napunta sa Iglesia ni Manalo, yun ngayon ang ginagamit para atakihin ako. Sino maniniwala sa inyo? Ganon kapatid, wala akong bitterness kahit kanino. Ang gusto ko, lahat ng tao makarinig nung sinasabi ng Diyos na totoo. Kaya nga, hanggang sa satellite, kahit saan, nakakarating kami para marinig ng tao. Open ako sa lahat ng tao. And I am also open to criticism. And with God's help, I am open to answer every question and doubt in the minds of people. Pero kagaya mo, sabi mo, paano mapatunayan ako hindi bulaang propeta? Wala akong sinasabing aral na hindi nakasulat sa Biblia. Ang bulaang propeta nagdadagdag at nagbabawas. Pero yung sa Diyos, sabi ni Kristo, ang sa Diyos na sinugo, nagsasalita ng salita ng Diyos. 3:34 ng Juan. Ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Walang dagdag, walang labis, walang kulang. Wala naman ako dinagdag. Meron ba akong itinurong dagdag? Wala. Pero sila, mapapatunayan ko may dinagdag. Kagaya nung lagak. Wala naman sa Biblia yung lagak ng Iglesia ni Manalo Wala yon. Yung banal na hapunan ng umaga, wala sa Biblia yon. Labag sa Biblia yon. O ngayon, pag sinabi ko yon, akala mo galit ako sa kanila? Hindi. Para lang ang tao maliwanagan. Sana naliwanagan ka rin, kapatid na Kristen.